Okay, mga kababayan ko, welcome to my vlog. So, libangan ko lang magbigay ng sariling opinion tungkol sa politika, saka kung ano mga kaso na malaki ang may kaugnayan sa ating sa politics kasi nakaka-affect sa bansa po natin yan. Tanggapin man natin yan o hindi. So, nakakalungkot, napanood nyo naman din sa balita, yung nangyari sa syudad ng Cebu, di ba, sa Cebu, sa kababayan natin nakakaawa naman na natangay ng tubig baha ang kailang mga sasakyan sa kabuhayan nila. Bakit yung patong-patong yung mga sasakyan sa lakas ng pagragasa ng tubig baha dyan. Kulay kopi ko nga yung tubig niyon. Parang kape na kopi ko. 3-in-1 ang kulay. So, ganun pa man. Saka sa iba-ibang parte ng Pilipinas na talagang dinana po ng bagyo. Sana alam ko naman gagawin naman ng gobyerno na PBBM, mga lahat para matulungan sila. Saka sana yung mga local government natin, mga mayor doon, governor, konsehal, sana yung maksyon kasi sa panong kasi ng sakuna, hindi naman po dapat manaig yung politika. Political will syempre para mapatupad ang tulong sa ating mga kababayan na sa lahat ng bagyo. So ganun pa man, ito sa politika, no? Si Senador Marcoleta na miyembro ng Iglesia ni Cristo, pinagmamalaki naman niya, sigurado yan, proud siya diyan. Siyempre, religion niya, karapatan niya. Parang naiipit dito kaya yung Philippine Marine, ex-Marine na naging bodyguard daw, tauhan ni Saldico, yung congressman na nagtatago sa ibang bansa ngayon. Bagamat wala pang formal na inahin na criminal case o reklamong kasong kriminal dito sa congressman na ito ayon sa kanyang abogado si Attorney Roy. Nakalimutan ko apelyido, Rondain ba yun? Pero Attorney Roy, makikita niyo naman yan sa kanyang interview. Magaling ang abogado niya at sa malaking law firm yan. Sa Accra Law Firm, kung hindi ako nagkakamali. Ganun pa man, ang trabaho ng abogado yan, huwag natin naman magaling naman sumagot si Attorney Roy, yung abogado nitong si Saldico, Congressman ex-Congressman Saldico na tato ngayon. So, ganun pa man, eto, may kaugnayan kasi ito yung mga flood control, mga corruption sa nangyayari sa bansa natin. Dapat managot po dyan. Kasi nakita niyo man nangyari, diba, sunod-sunod ng bagyo. Ano nangyari sa mga probinsyang nadaanan, lalong naapektuhan po. Isipin niyo kung napagawa yung flood control na maganda, matibay at maayos. Nasunod yung specification po dyan. Hindi naman siguro ganyan mangyayari sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung makikita niyo yung flood control ng Japan, parang parang pwede kang matulog doon sa lugar na yun kasi parang hotel sa ganda. Saka sa tibay, alam naman natin paggawa ng Japan. Diyan na nakikilala kasi yung mga gumagawa pag-ugali ng mga Hapon. Nakaganda sa pag-ugali ng mga Hapon. Masangkot man yan kahit hindi lang gawain sa kahihiyan, lalo sa politika, korupsyon. Nagbibitiw po sila. Nagbibitiw po sila sa kanyang tungkulin kahit hindi lang ginawa. Kasi mahalaga sa kanila yung karangalan, yung honor kung tinatawag. Bagamat hindi ko naman sinasabi na masangkot lang isang politiko na sa korupsyon o anomalya na hindi pa naman napapatunayan dahil patunayan sa hukuman, hindi ko naman sinabi mag-resign kagad. Pero ibig ko sabihin, kung isipin nyo kung gawain nyo ng katulad sa Japan, no? Yung may dignidad pa, yung mga naninilbihan dito sa atin sa Pilipinas. Hindi na mag-iisip ang tao masyado ng corruption kasi kilalang kilala ang kung ikaw yung mabuting opisyal, kung naging tradition dito sa Pilipinas yan, kapag ikaw ay lingkod bayan, kilalang hindi ka naman gano'n na nangungurapot. Tiwalang-tiwala yung taong bayan, yun po yung pagkakaiba. Pero ngayon, di ba nangyayari mula Kongreso, Senado, iba't ibang ahensya ng gobyerno na nasa sa korupsyon, parang tila ba nawawalan na ng pag-asa itong bansa natin. So, alam ko marami pa naman yan na totoo dyan na tumutupad sa tungkulin po nila.
sana ano, sabi ko nga sa inyo sa pagboto sana sa kayong anti-dynasty law, sana maipasa na po yan. So ganun pa man, itong si Gutesa, naiipit dito si Senator Marcoleta. At napanood ko sa vlog ng isang vlogger, yung galit din si Senator Marcoleta doon, si Epifanio Labrador. Sabi niya sa vlog niya, tinatago daw nitong di umano itong si Senator Marcoleta sa kapilya ng Iglesia ni Cristo sa Central. Quezon City ata yun. Kung mapapanood yung vlog ni Epifanio Labrador, yung minumura si Marcoleta dun eh. So kaya nagalit si Marcoleta sa vlogger na yun. Pero kung mapanood nyo, panoorin nyo na rin. Kung gusto nyo lang. So ayan, doon daw tinatago. Ngayon niipit si Marcoleta, inispiyan daw siya ni Senator Lacson. Tinecheck yung CCTV. Naalam naman ni Senador Pampilo Lacson. Siyempre, dating pulis yan. Investigador, magaling na investigador po yan. Kung sino ang nagiging kung kanino connected ba itong si Gutesa. At itinanggi ito ng Philippine Marine na nasa compound daw nila. Taliwas sa sinasabi ng ni Senator Marcoleta sa kanyang isa. Sino ba yung isang dating congressman? Ni Gloria yun Defensor, Mike Defensor. Si Mike, dating congressman Mike Defensor, nasa Philippine Marine compound daw si Gutesa. Tinanggi naman ito ng Philippine Marine, ng Philippine Navy rin. Nandun daw kasi under ng Philippine Marine itong under ng Philippine Navy ang Philippine Marine. So niipit talaga itong si Senador Rodante Marcoleta. So hangga't hindi nilalabas yan, at kapag napatunayan ni Senador Pampilo Lacson, halimbawa lang naman, kung napatunayan na yan pakawala at may nagturo, nakita niya yung kanyang hindi totoo yung pirma ng abogado, yung nag-notarize yung kanyang binasalaysay. So questionable na doon pa lang. Pero magkaiwalay yun sa sinumpahin niya doon sa nagbigay siya ng salaysay sa Senado. Pero ganun pa man, magiging butas yun pagdating sa hukuman. Kung anong credibility meron ba itong taong to. So may ipitit si Rodante Marcoleta, si Senator Rodante Marcoleta. May ipit ko siya dyan. So maganda, nilabas niya yan kung siya nagtatago, hindi naman natin sinasabi. Kung siya nagtatago dyan kay Gutesa. At nga pala, baka tandaan niyo sinabi sa kanya ni Pampilo Lacson, baka daw siya masyadong protective sa mga Diskaya. Mamukat-mukat mo, lumabas sa balita, yung asawa ni Senador Rodante Marcoleta connected sa kumpanya na mag-asawang Diskaya na nasa sa flood control na contractor. So insurance company yon. Hindi niya nilabas kagad yun. Kaya ngayon naputukan siya ngayon. Ngayon eto na, nag-fake ambush. Ito si fake ambush daw, allegedly. Fake ambush daw. Wala namang report, wala namang kung ano ng mga police report na lumabas dyan na si Senator Marcoleta ay na-ambush o may tangkang pumatay. Dapat, hindi mo na alam kung anong ginagawa niya. No? Pero bigyan pa rin natin benefit of the doubt ng tao, patunayan niya na wala siyang kilala, na hindi drama yon. At kung wala sa kanya si Gutesa, patunayan din niya. So, etong malinaw po dyan, naiipit si Senador Rodante Marcoleta tungkol niya. So, ito, sa Blue Ribbon Committee, nagbabalik si dating, siyempre nagbabalik ng Blue Ribbon Committee itong si Senador Lacson. Ako para sa akin, kung ako tatanungin, mas gusto ko si Senador Lacson na maging Blue Ribbon Committee chair kaysa kay Senador Rodante Marcoleta. So, choice ko lang naman yun. Ewan ko lang naman sa inyo. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat. At naiipit po si Senador Rodante Marcoleta dahil kay Gutesa. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.